Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Rikiro. May babahagi akong kwento sa inyo tungkol sa isang bahay na minanas sa aming angkan. Malaki, malapad, 2 palapag, kasama ng lupain at taniman. Pero hindi ko lubos mapagtanto na tila ba may umaagaw nun. Tinataboy kami. Ginagambala at may pagkakataong nananakit sa akin. Hindi tao, hindi kaluluwa. Malalaman niyo sa pagpapatuloy ng kwento. Nangyari ito sa lugar ng Cagayan de Oro, sa may bukid banda. Noon itong panahon ng panunungkulan ni Cory Aquino. Malawak ang kagubatan noon, hindi katulad ngayon na puro na lang plantasyon. Bakit ko nasabi na minana namin sa aming angkan? Namana ng pamilya namin? Wala na kasing kapatid si tatay. Buhat nang namatay na ito. Bali 2 lamang sila tapos namatay si Tito Manil. Taon lamang ang pagitan mula nang mamatay si Tito sa isang disgrasya. Sunod namang namatay ang lolo. Matapos ng libing ay kinausap ang pamilya namin ng isang abogado. Yun na nga at sa kami ang magiging tagapagmana. Pero ayon sa kasulatan, huwag ibebenta ang malaking bahay, maging ang lupain. Kung tutuusin ay pwede namang ibenta talaga pero naniniwala kasi si tatay sa huling habilin. Para sa kanya'y napakasela nito at dapat masunod. Dahil kapag hindi baka balutin umano ng kamalasan ng pamilya namin noon. Taga Davao talaga kami. Taga doon kasi si Nanay Shirley. Tapos ay napalipat sa Cagayan para mapangalagaan ang ari-arian. May kaya talaga kami sa buhay. Maski pa hindi umasa sa kita ng lupain namin. Isang negosyante si tatay. Si nanay dentista. Pero piniling maging guro na lamang dahil nga napakaliit ng kita ng dentista noon. Hindi ko alam pero yun kasi ang sinabi ng nanay. Siguro ay bihira lamang ang magpabunot ng ngipin o magpaayos ng mga ngipin. Masagana sa mga prutas ng lupain na ito. May niyog, rambutan, at yung mangga na napaka-partikular sa lugar. Bukod pa dyan ay may mga hayupan din. May mga baka, kambing, at inaalagaan ito ng mga kaanak namin doon. Pinaparami at hati na lamang sa kita. Nung una'y nakakapanibago. Oo at maraming beses na kaming nagbabakasyon dito pero hindi ako sanay doon. Lalo na at nakakatakot talaga ang bahay. Ultimong katiwala nga ay hindi piniling matulog doon. Maliban na lamang sa caregiver na siyang nag-aalaga kay lolo. Bukod pa dyan ay malaki talagang adjustment hindi lang sa pagpuslit sa bahay na ito, kundi pati yung pag-aaral. Nag-transfer ako ng high school. 2nd year ako noon. Tapos ang ating Moira ko, 4th year. Unang nasikaso ng mga magulang ko ay ang pamalakaran ng maayos ang lupain. Kumbaga nagsasagawa sila ng plano noon sa kung paano simulan ng bagong negosyo. Maraming niyog. Karamihan sa mga ito yun ang tipong mahinang magbigay ng bunga. Kung kaya naman pinagapas ito tapos ginawang lumber. Nagtayo ang tatay ko ng hardware sa bayan. Pati paggawaan na rin ng hollow block. Habang ang nanay ko naman ay inunang paghahayupan. Kasabay nito ang pagtuturo na niya noon sa nilipatang eskwelahan. May ranggo si nanay kaya madali lamang siya nakalipat. Sa gabi lang madalas nagkakaroon ng tao sa bahay. Kami ng ate ko yung palaging nauuna. Sa pagtira namin sa bahay na ito, dito na rin magsisimula ang bangungot sa buhay namin. Kararating ko lamang noon galing sa eskwelahan. Inakala ko talaga na nauna sa akin si ate kasi nga bukas ang ilaw sa itaas ng bahay. Padilim na nun. Natagalan kasi ako buhat ng umulan. Tapos hindi pa ako nasundo ni Mang Binido
Buhat ng may sakit ito. Katiwala siya ng bahay. Ito yung tagalinis at tagapakain noon ng 2 aso. Doberman. Malaki. Pero maiya ka ba namang ang duduwag? Walang silbi, parang mga stuffed toys lang. Tumambay muna ako sa may beranda. Napagod kasi ako noon sa kakalakad. Mantakin niyo ba namang may mga 2 kilometro atang nilakad ko? Tinawag ko ang ate. Kako, nauna siya sa akin at dapat inantay niya ako. Wala pa namang sundo noon. Pero walang sumabat. Sinilip ko pang itaas. Kumbaga dito lamang sa may beranda banda. Tapos malakas na siyang bit ko ang pangalan ng Ate Moira. May nakasilip sa bintana sa itaas, pero mabilis na dumapa. Kako ay wag akong pinagkakatuwaan ni ate kasi nga hindi magandang biro ang pananakot. Porket takot ako sa bahay nun. Ang totoo bukod sa nagpapahinga muna ako sa beranda ay inaantay ko talaga si ate o hindi naman kaya ang mga magulang namin. Hindi ako kaagad pumasok. Kasi nga gaya ng sinabi ko ay natatakot talaga ako sa loob ng bahay. Para kang nasa loob ng simbahan. Ang habog ng siling tapos mga luma halos lahat ng mga gamit. Etong hagdan nasa gilid. Mula sa malapad, magiging maliit na lamang ito hanggang doon na sa itaas banda. Lahat ng mga silid sa itaas, makikita sa sala ang mga pinto. Bali nakabungad lahat yun sa railings. Ang korte ay parisukat. Paikot kumbaga. Tapos may hallway din na patungo naman sa harapan ng bahay. Dito ko nakita na may sumilip. Tinawag kong muli si ate pero ayaw talagang sumagot. Medyo na bad trip na ako noon kung kaya kaagad akong pumasok sa loob noon. Pumanik ng hagdan at sinipat ko doon banda sa may hallway. Kung ilalarawan ng hallway na yon ay kalahati dito, bubungan na ng beranda. Pero wala namang tao. Tapos napapansin kong nagpapatay sindi ang ilaw. Naroroon ito banda sa tapat ng pinto sa silid ng ate ko. May 4 na silid sa may itaas. Nasa may bandang kanan ng kay ate. Nakabunga dito sa bukana ng hagdan. Na kung saan naman naroroon ako sa mga sandaling yon. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang ko noon gawa ng nang pindutin ko ang switch. Hindi namatay ang ilaw. Kaagad akong tumakbo patungo sa silid ko. Nasa kabilang parte yon. At nasa pinakadulo. Pumasok ako sa loob at nagsara ng pinto nun. Napapamura ako. Hanggang sa maya-maya pa. Nakarinig ako ng ungol. Ungol na gasgas ang boses. Nakakapangilabot pakinggan. Napaatras ako noon at pumatong na sa may higaan. Sumuksok ako sa sulok habang yakap ko naman ang 2 tuhod ko. Bukod sa ungol na yon ay may tinig na din na parabang humihilik na kabayo. Basta parang may kabayo sa may itaas. Kasabay pa nito ay tila ba may kumukutkot sa dingding. Yung tipong parang pusang kinakalmot ang dingding nun. Ganon na ganon. Ate, wag naman. Natatakot na ako ha. Sinet up mo pa talaga yung ilaw para magpatay sindi. Wala namang ganyanan ate. Sa ngayon kapag naaalala ko ang pangyaring to, nagtatayuan ang mga balahibo ko. Kahit nga habang sinusulat ko ito natatakot ako eh. Patuloy lamang yung ungol. Hanggang sa parabang lumalakas ang tinig ng gangis nun. Yung gangis, kuliglig yon. Napakalakas na waribay nasa gilid na lamang ng tenga ko. Kinuha ko ang una noon tapos tinakpan ko ang tenga. Pero hindi nawawala-wala ang tinig, maging yung ungol. Hanggang sa napansin kong biglang umalog ang aparador. Kitang-kita ko talagang humawi pang pinto ng aparador na yon kasabay ng paglangit-ngit. Malaki ang aparador sa silid ko. Parang 3 kabaong itong nakatayo. Dito ay napapaiyak na talaga ako.
Sumisigaw at sinasabi kong tigilan na ako ng ate. Minumura ko pa ito. Hanggang sa nalaglag na lamang bigla ang tuwalya sa gilid ng wardrobe. At sa maniwala man kayo at sa hindi, itong tuwalya sumabit sa hindi ko matukoy na kung anong bagay. Naghulmang tao ito. Nakasuksok sa gilid ng wardrobe. Hindi ko nakikita ang mga paa pero bakat yung tuwalya na may tao talaga. Hanggang sa nalaglag yung tuwalya sa sahig. Yung tipong nawala ang bagay na pinagsabitan nito. Kako, hindi na ito karaniwan. Hindi ito kagagawan ng ate ko. Tinatawag ko na yung Panginoon nun. Nananalangin ako kahit hindi naman ako marunong magdasal. Yung tipong kumikibot lamang ang bibig at kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi. Hanggang sa nawala ang pag-ungol. Kasabay yun ng pagkalma ng tinig ng mga kuliglig. Yung tipong naging normal na. Pero bigla na lang lumamig. Ang lamig na para bang nasa loob ako noon ng ref. Nangatog pa ang mga tuhod ko. Nagtalukbong ako ng kumot. Pero matapos ko lang magtalukbong, bigla namang may humablot sa kumot na yon. Sa pagkalakas ng paghablot nito, ni ultimo ako ay kamuntikan pang malaglag sa katre. Kasunod noon ang malakas na boses na para bang halimaw. At ang sabi ay lumayas daw kami sa pamamahay na yon. Pagkatapos lamang ng malakas na boses na ito, nagbukas ang pinto na para bang sinipa. Walang ano-ano'y sumirit ako ng takbo nun. Nagkukumahog pababa at tumatagaktak na dito ang dumi ko. Napadumi ako sa tindi ng takot nun. Dumiretso ako sa labas ng bahay at doon ko nakita si ate na paparating pa lang. Binabaybay niya ang daanan na may mga tanim na halamang bulaklak. Nang makita ko na tarantang-taranta at nagsisisigaw, mabilis na tumakbo si Ate Moira patungo sa akin at nagtanong kung ano ang nangyayari noon. Kako may multo sa bahay. May nagpaparamdam at galit na galit. Bumusangot ang mukha ng ate ko na ba'y hindi naniniwala. Hanggang sa tumawa ito at naglakad patungo sa bahay. Kako wag siyang papasok pero hindi siya nakinig. Mga nasa ilang distansya na ako mula sa beranda. Kumbaga nasa tugkaran na ako. Kalmado lamang si ate. Nakita ko pa itong pumanik ng hagdan. Nilibot niyang itaas. Nakita ko kasi siya sa may bintana sa bandang harap. Tapos tinawanan akong muli at nagwika ng, "Wala naman eh. Nasaan na ba? Walang multo dito, no? Nasa isip mo lang yung mga nakikita mo. Ikaw kasi sobrang duwag mo." Sabi ko ay totoo ang mga nakita ko noon. Nagpapatay sindi pa nga ang ilaw sa tapat ng silid niya. Tapos noong patayin ko ito, hindi na mamatay. Bumalik na ako noon pero hanggang beranda lang. Dinuro ng ating Moira ang ilaw at sinabing hindi naman nagpapatay sindi yon. Pinindot niya pa yung switch. Namatay ito. Pero pinagbuksan niya din muli yon. Bumaba ng bahay ang ate. Tawa ng tawa. Mas lumala pa ang pagbungisngis nito na makitang basa ang salawal ko at may dumi sa may binti ko nun. Wala akong paki sa dumi ko nang hindi ko inaasahan. Ang namamayani sa isip ko noon, yung nangyari kanina na alam kong totoo yun talaga. Dinala ako ng ate sa banyo. Siya na yung naglinis. Kahit malaki na ako ay inaalagaan pa din ako nito. Pero noong nasa banyo na kami, napatingala ako noon sa ventilator banda. Nanlaki ang mga mata ko nang makakita ko ng napakapangit na mukha. Nakadikit sa may kanto ng banyo. Sa kisame, nakadipa ang mga kamay. Nakatukod para hindi mahulog. Yung buhok niya, kulot at nakatabon sa mukha. Pero yung mga mata ay nakasilip sa buhok at nakatitig sa akin. Lalaking nilalang ito. Kita ko pa nga yung ano niya eh. Parang natutulog na kuhol. Kinakalabit ko sa ate.
Sabi ko may halimaw sa itaas pero pagtayo niya ng maayos ay naglaho ito. Sabi ni ate nagdidilosyon na daw ako noon. Huwag masyadong duwag kasi nga mas lumalala umano ang halusinasyon. Hindi na lamang ako nagsalita pa. Pero abot langit ang takot ko noon. Pagkarating nila Nanay Shirley at Tatay Jacob ay sinabi ko sa kanilang nangyari. Kako ay ayaw akong paniwalaan ni ate na nakakita ako ng kakaibang nilalang na may nakatira sa bahay na elemento. Pinapalayas po tayo. Galit na galit. Nagkumot ako pero hinablot yung kumot. Basta may nakatira dito na nakakatakot tay. Oh, baka naman nalipasan itong kapatid mo ng kain, Moira. Anak, huwag kang magpapabaya sa katawan mo ha. Malaki naman yung baon mo ha. Tay, totoo po yun. Hindi ako nagbibiro. Totoo yung nakita ko at nararamdaman dito. Ay nako. Hala sige. Pabibindisyon na natin yung bahay para na rin mapanatag ka. Shirley, mag-set ka nga ng appointment kay Father Nostre. Sa linggo ng hapon, magpapabindisyon tayo. Ayun na nga, nagpapindisyon ng bahay. Sinabi din sa pare ang mga hinanain ko. Ayon pa dito ay wala naman umanong elemento sa bahay. Balot umano ng positibong enerhiya. Kaya hatak ito ng hatak ng swerte nun. Baka umano sa kakaisip ko lamang yun ang katatakutan. Pinilit kong lokohin ang sarili ko. Pinilit kong isipin na halusinasyon ngayon at lalong pinilit kong maging matapang. Isang tanghali, kung hindi ako nagkakamali. Araw yun ng Miyerkules. Half day lamang ang klase kaya maagang umuwi nun. Sila ate ganun din pero nauna ako sa kanya. Sa mga puntong ito ay hindi ako nakaramdam ng takot. Mainit kasi ang panahon tsaka naroroon din sa bahay ang katiwalang si Mang Binido. Alam niya na yung patungkol sa mga naranasan ko. Mukhang siya lang atang naniniwala. Dahil hindi naman nagbigay ng anumang komento maliban na lamang sa baka nga. Kasi daw dati pa namang may nagpaparamdam sa bahay. Maging yung caregiver nga umano. Minsan na itong umiyak dahil nga may nakitang parang impakto. Kalmado lamang akong nagbihis sa silid ko. Sa mga sandaling yon ay may kaibigan akong kaidaran ko lamang na anak naman ng isang magsasaka doon. Plano kong puntahan yon dahil inaya ko nitong maghanap daw kami ng gagamba. Napakahilig ko sa laruang ito. Kaya walang ano-anong pumayag ako. At sa araw na lamang na walang pasok. Pagkatapos kong magbihis, palabas na ako noon ng silid ko nang mapahinto ako kasi nga parang may nakatingin sa akin sa may salamin. Kumbaga, nasa loob ng salamin. Paglingon ko, nagtayuan lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Meron nga. Napakapangit nito. Nakadapa at yung muka ay parang pinaghalong daga at palaka. Ang lalaki ng mga mata, maitim at nakangisi pa. Tinitigan ko maigi yun habang pilit kong iniisip na guni-guni lang. Marahan akong lumapit. Wala ang refleksyon ko sa salamin. Bagkos yung nilalang na yon ang nakikita ko. Nakalapit na ako sa salamin pero naroroon pa rin ito. Hanggang sa bigla yung lumundag patungo sa akin. Na siya namang halos hiwalayan ako ng katinuan noon sa pagkabigla. Napaatras ako. Damang-dama ko ang pagkadamba niya sa katawan ko. Pero bigla na lamang naglaho yon. Para bang lumabas ito sa salamin. Dilat na dilat ang mga mata ko. Hanggang sa mga puntong yun ay wala pa rin ang refleksyon ko sa salamin na ito. Ilang mga sandali lang, namamanhid ang katawan ko. Hanggang sa pagkapako sa may balikat ko. Masakit. May hulmang kagat. Pero naglalaho ito ng paunti-unti. Dali-dali akong bumaba ng bahay habang sumisigaw. Kaagad namang bumungad si Mang Binido. Nagtanong kung anong problema. At sinabi ko sa kanyang may halimaw doon sa may salamin sa silid ko. At sinunggaban ako noon.
Nanlaki ang mga mata ni Mang Binido. Ang sabi ay wag daw akong babalik sa may itaas. Dagdag niya ay doon muna daw ako sa may beranda. Matapos lang magsalita ay pinuntahan noon ang bandang itaas. Nakikita ko ang reaksyon niya habang papalapit sa silid ko na animoy takot na takot. Habang nangyayari naman ito, sumasaglit siya ng tingin sa akin. Hanggang sa tuluyan na siyang nakaumang sa pinto ng silid na yon. Sinipat niya ang loob. May kung anong sinangbit na pangalan. Kasunod nito ang pagwika ng, Lubayan niyo ang bata. Huwag niyong sasaktan ang nakatira dito, Hindi naman kayo may-ari ng bahay na ito. Matapos noon, nagmumura pa si Mang Binido. Bumaba ito at kinausap ako. Ang sabi ay may mga masasamang elemento talaga sa bahay. At sa paniniwala niya, mga alaga daw ito ng lola ko dati. Na siya namang nakatira sa may bukid banda. Yung lola ko daw, Sir Seth, ay isang mangkukulam. Tapos noong namatay, baka pinabantayan ito ang bahay. Nagulantang talaga ako sa mga nalaman ko. Hindi ko lubos mapagtanto na may masamang kasaysayan pala kami sa angkan namin. Maraming sinabi sa akin si Mang Binido. Kung ano-ano na lamang daw ang nakikita niya sa bahay nun. May kabayo na pagkalaki-laki. May mga batang walang saplot na parang mga tiyanak. Bukod pa dyan ay may mga lamang lupa na hindi niya mapigura ang mga mukha nun. Basta't ang papangit talaga at ubod ng sasama ito. Dinala ako sa bahay ni Mang Binido. Naroroon ang asawa niya at ang 2 anak na dalaga. Gulat na gulat ito nang malaman kung anong nangyari sa akin. Sabi pa ng asawa ni Mang Binido na si Aling Yosa, bakit daw kami sinasaktan kami naman ang may-ari ng bahay? Isipin niyo pati ang pamilya ni Mang Binido. Alam pa lang lahat. Ayon pa kay Aling Yosa, 4 na caregiver na ang naatasan na alagaan ng lolo. 3 umano sa mga ito ay kamuntikang mamatay. Yung isa lang ang ubod ng tapang. Lumalaban gawa ng may kaalaman ito. Hanggang sasabihin pa ng ginang na ang ikinamatay daw ang kapatid ng tatay ko. Maaaring ang mga nakatira sa bahay. Nahulog ang tiyo sa puno ng niyog sa may likod ng bahay nun. Kitang-kita daw nila na parabang may humila sa paa nito. Pero sa kabila ng lahat ay tila wala umanong pakialam si lolo. Yung tipong inisip na nalaglag lang talaga dahil nga sa hindi nag-iingat nun. Tsaka nagmamarunong may makatiwala namang pwedeng sumaka. Naniniwala nga sila Aling Yosa na si lolo daw ay matagal na talagang patay. Kumbaga, noon pa itong pumanaw din si lola. Gawa ng matapos daw mamatay ni lola. Nagbago ang ugali ni lolo. Parang may sapi umano. Minsan nag-iiba ang boses daw nito. Tapos madalas ay nawawala sa gabi. Kaya ka nagkukonsumisyon ng mga caregiver noon. Mantakin yung matanda na at uugod-ugod ng maglakad pero kapag gabi, nawawala. Pero kapag hinahanap naman umano, naroroon lamang sa silid. Natutulog. Mahiya ka ba namang inaalalayan itong umakyat ng hagdan pero nakakapanik mag-isa. Ang nakakakilabot dyan, sinipat na daw ang silid nito noong hanapin at wala si lolo. Pero maya-maya, bigla na lang lilitaw doon. Yung silid umano na kasunod ng sakin, yun na yung silid ni lolo. Kaya nga inilipat si lolo sa ibaba ng bahay. Pero walang pinagbago. Nawawala tapos doon sa itaas na tatagpuan. Totoo yan, Riquero. Hindi na nga lang kami nag-iingay dito kasi nga baka ano pa ang gawin sa amin ng mga elemento dyan. Sa ngayon, iwasan mo muna yung silid na yon. May 2 pa naman sa ibaba Gamitin mo na lamang yung para sa bisita. Tsaka kung maaari sabihin mo sa mga magulang mo. Kaso nga lang nalaman ko na pinabindisyon na ng bahay. Malamang hindi yun maniniwala.
Lalo na may sinabi pang pare na wala namang kakaiba sa bahay ninyo. Kako naman paano to? Dagdag ko pa. Kung pwede bang mataboy na mga albularyo ang nakatira sa bahay. Pero ayon kay Mang Binido, natatakot daw ang mga albularyo sa bahay namin. Walang sino mang nanghimasok. Kahit pa man hindi pa nasusubukan pero hindi na lang talaga nakialam. Wala din naman kasing pakinoon ng abuelo ko. Dagdag ng matanda. Subukan ko daw kaibiganin. Yun lamang ang naiisip niyang paraan. Baka sa ganoon ay maaaring hindi na ako gambalain nun. Mahirap yung pinapagawa ni Mang Binido. Kaibiganin daw hindi ko nga maatim ang itsura Problemado talaga ako nun. Tapos komplikado pa gawa ng sa akin lang nagpaparamdam. Bakit? Dahil si ate walang mga reklamo Maging si nanay at tatay. Kaya nga ang hirap magpaliwanag sa kanila nun. Sinasabihan ko naman si Mang Binido na sila na lamang ang magsiwalat sa sekreto ng bahay. Pero natatakot naman si Mang Binido at baka kung ano pa ang masabi ng tatay ko sa kanila. Dapat noong pagdating namin ay inabisuhan na nila kami. Pero pinili nilang wag na lang makialam. Isa ding rason na baka gambalain sila ng mga nakatira sa bahay na yon. Hindi ako pinauwi. Nakita ko pa yung kapatid ko na nasa bahay na. Nakapagtataka talaga. Gaya ng sinabi ko ay parang ako lamang ang ginagambala. Kalmado ang ate. Nasa kanang parte ang bahay ng pamilya nila Mang Binido. Siguro nasa 50 metros ang layo. Pero ito na yung pinakamalapit naming kapitbahay. Kasunod noon ay ang ekta-ektarya ng layo noon. Nasa itaas ang ate. Nakabungad pa nga ito sa harapan banda. Malalaki ang bintana kaya natatanaw ko siya doon. Napapailing na lamang ako. Kako, ano bang meron sa akin? Ipagpalagay na lamang natin na meron ng kababalagan pero bakit ako? Ano to? Naiinggit sila? Maghapon talaga ako doon. Ultimong pagdalaw ng kaibigan ko noon ay hindi nga ako nagpakita. Ito yung sinabi ko sa inyo na nag-aya sa akin na maghanap ng gagamba. Pangalanan natin siyang Tirso. Naroroon sa bahay, nakasilip sa may beranda banda. Narinig ko pang pagtawag nito. Si ate ang humarap sa kanya. Gabi na ako umuwi pero sinamahan ako noon ni Mang Binido. Sinabi ng matanda na sundin daw yung mga mungkahi nila. Naina nga at doon ako sa ibaba matutulog. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ito. Sinarili ko lang. Tinulungan ako ni Mang Binido sa paghahakot ng mga kagamitan ko noon. Nagtanong pa si ate na bakit daw kinakailang lumipat ako. Tapos nagpatulong na parang ang bibigat ng mga gamit ko. Sabi naman ng Mang Binido ay nagpatulong lamang daw ako noon tsaka wala naman ng problema sa kanya. Dumating ang mga magulang ko nang hindi pa ako tapos sa paghahakot. Wala lang naman sila. Binati lamang si Mang Binido. Parang gusto nang mamutawi sa bibig ko na sabihin sa mga magulang ko ang lahat pero nag-aalangan ako nun. Naiisip ko din ang mga sinabi sa akin ni Mang Binido na baka hindi sila maniwala. Dito sa baba ay medyo panatag ako. Walang malalaking aparador. Dingding lang at higaan. Yung mga damit ko ay nasa may ilalim ng higaan nilagay. Nagpasok na lamang ako ng lamesa para sa pag-aaral ko. Itong bintana ay hindi labas-pasok ang hangin. Wala kasing siwang at napakapulido. Pero sa inaakala kong hindi na ako gagambalain pa. Nagkamali ako noon. Mas lumala pa nga. As in, grabe talaga. Maiya ka ba namang may nakabungad sa mukha ko habang natutulog ako noon? Pagkabukas ko ng mga mata, 2 mata kaagad ang nasilayan ko na napakalaki. Parang higanting nilalang at nakaibabaw yun sa akin. Napasigaw ako sa pagkabigla at nabulabog ang bahay. Bumukas ang ilaw, kasabay noon ang paglaho ng nilalang. Si tatay ang nagbukas ng ilaw noon. Nagtanong sa kung bakit ako sumisigaw. Sabi ko may nakapatong sa akin.
Napakalaki. Pero umiling lamang yun at sinabing baka nananaginip lamang umano ako. Disturbo daw ang paglikha ko ng ingay. Pagod na pagod pa naman umano si tatay doon. Sinara niya yung pintuan pero hindi niya pinatay ang ilaw. Hindi ako gumagalaw. Nakahiga lamang ako sa mahigaan. Hindi mawala sa isip ko yung muka. Basta ang pupula ng mga mata tapos may mga ngipin siyang malalaki. Hindi naman matutulis. Basta malalaking ngipin lang. Tao lang yon pero sobrang itim at malaki talaga. Maya-maya'y bumangon ako. Lalabas sana ako noon kasi nga iinom ng tubig pero pagkapihit ko sa trangkador, hindi ko ito mabuksan-buksan. Gusto kong sumigaw kaso baka magalit na si tatay ng gusto. Para bang nakakandado sa labas noon. Doon ko napiling dumaan sa bintana pero sa maniwala man kayo at sa hindi. Ganon din yon. Hindi ko mabuksan-buksan ito.